Biker Adventure YouTube channel. Magandang gabi mga kababayan. Andito na naman tayo sa ating munting YouTube channel. Pag-usapan natin ng mga kababayan ngayon itong patungkol sa hinaharap ng mga Duterte mga kababayan nga isang nasa under heavy political attack ang mga Duterte mga kababayan nga si BP Sara at saka si former President Duterte. May pahayag dito si Attorney Raul Lambino mga kababayan. Pakinggan muna natin itong kanyang pahayag dito at saka tayo magbigay ng ating opinion mga kababayan. Okay, go. Ni Vice President Sara, what do you think is the game plan of the administration? You were once a member of the cabinet. May game plan yan eh. Anong game plan ng administrasyon? Well, ang game plan nila ay gusto nilang makonvict si Inday Sara before June 30 para magkaroon ng bagong vice president. Before June 30? Di ba malapit na yun? Kaya ba? May oras ba? Kaya nga, pinupersa nila na dapat magkaroon na ng impeachment court ang Senado. Mag-convene into an impeachment court at apurahin nila yan before June 30, magkaroon ng judgment of conviction para mapalitan ang vice presidente. At kung sino man ang ilagay nila dyan ay may lamang kung election sa 2028. At iyon ang hindi natin basta-basta papayagan. Kasi nga, ito ang dahilan kung bakit nabuwag yung unity team. Ang mga Duterte kasi, ang sumusuporta mga ordinaryong tao, masang Pilipino. Sila sumuporta sa kanya 2016. At iyon ang sumusuporta kay VP Inday Sara rin. Sila rin ang nagluklok sa kanya vice presidente. Pero ang sumusuporta dito sa Pangulo ay ito yung mga oligarchs. Alam naman natin yon. Sila ay mayayaman na sila yung dating hindi sila makaporma ng todo-todo kay Pangulong Digong. Ayaw nila yung sitwasyon. So ang framing mo para siyang away ng elitista at masa. Exactly. Exactly. Yun ang totoo niyan. Away ito ng elitista at ang masang Pilipino. Dahil pag nakabalik si Vice President Sara Duterte, ipagpapatuloy niya yung programa ng kanyang tatay na kailangan unahin natin ang mga maralitang Pilipino at mga overseas Filipino workers. Ano yung issue ng accountability? Naalala mo, nag-ugat yung issue, hindi niya may paliwanag yung confidential fund. Siyempre may ibang tao, hindi paliwanag mo kasi pera ng tao bayan yan. Ang daming gumastos ng intelligence and confidential funds. Yung confidential funds hindi lamang sa Vice President yan. Mas malaki yung confidential fund ng Pangulo. Yan din ang dahilan kung bakit dinimanda nila noon si Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo dahil sa confidential fund eh. At ako yung abogado doon. At alam mo, yung confidential fund talagang certification lamang yan ng Commission on Audit. At wala ka nang dapat na sabihin doon. Wala pang yung tinatawag na notice of disallowance or what, AOM pa lang yun Audit Observation Memorandum pa lang ng COA yun. Makukumpleto yun. Pero pinalaki nila lang pinalaki. Marami akong kakilala ng mga government agencies na gumagamit ng confidential funds. Ano ang kanilang ginagawa? Ganun lamang. Pirma lang. Pirma lamang yan. Tapos, hindi yan binubuksan. Hindi na nila tinatanong kung sino ang binigyan mo yan. So, ang depensa mo is parang tinarget siya. Tinarget talaga siya. Dahil pinasama sa masa, pinasama sa publiko na, may pera pala siyang tinanggap. Bakit hindi niya ma-account? Sino bang gumastos siya? Paano niya ginastos? Ay, pero talaga naman may perang Talagang meron silang natanggap kasi 150 million. Naman nila, binigay sa kanila yon at ginastos nila yung paliwanag nila. Pero ito, nagtataka ako, doon sa hearing sa Senado, binanggit doon na yung dalawang opisyal ng militar na kasama ni BP na sila tumanggap. Bakit hindi sila pinatawag at sabihin kung paano nila ginastos? Sabi nila, hindi na kailang patawagin kasi meron namang internal process ang Armed Forces of the Philippines. Okay. Sige. So, yun. Ito mga kaibigan. Sa ngayon, ang sitwasyon mga kabikers sa mga Duterte, ang nakalaban nila dito mga kabikers ay ang mga sindikato sa loob mismo ng administrasyong Marcos mga kabikers, no? Ang sindikato sa loob mismo ng administrasyong Marcos mga kabikers, komposisyon to sa mga di ba nabanggit nga dito ni Attorney Lambino itong mga oligarko. Ang kalaban talaga dito ng mga Duterte mga kaibigan, napagtulungan sila ngayon ng
3 o 4 na grupo. Ito ang komposisyon sa very highly ano ba to? Ano to mga kabikers, no? No, mga organized, very highly organized syndicate and inside the government, mga kabikers, no? Una-una, nagsama-sama na to mga mga kabikers, mga oligarko. Itong membro sa sindikato na to, oligarko, mga corrupt na government official, andyan sa kongreso mga kabikers. Alam na natin kung sino yung mga corrupt na naglustay sa pira ng bayan. Kasama na presidente siyempre. At mga Communist Party of the Philippines, yung mga CPP, NPA, NDF, yung nasa labas at sa loob ng gobyerno mga kabikers, no? At saka yung mga drug, mga kabikers. Yung sa drugs. Di ba natandaan natin noong si President Duterte pa ang lumaban sa presidential mga kabikers. Ang pangako lang naman niya sugpuin niya ang droga, no? Korupsyon, droga, kriminalidad. Yung 3 na yun mga kabikers, yan ang nasagasaan ngayon nakalaban ni President Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga siya binoto ng mga tao dahil dyan sa pangako niya na yan. Una-unang talagang sugpuin niya, korupsyon sa gobyerno. Pangalawa, droga, no? Kriminalidad, mga kabikers. Ito, atong anuhin na natin, isa-isahin natin mga kabikers. Una, ang mga oligarko panahon ni Presidente Duterte, nabangga talaga yun, nasagasaan. Tanging si President Duterte lang ang nakipagbanggaan dyan sa mga oligarko na yan, nga silang nagdidikta dito sa ating mga politiko. Hawak nila ang mga natin dati, mga nakaraang presidente, di ba? Nakaraang politician mga kabikers, lumuluhod sa mga oligarko na to. Pero si President Duterte, yung mga hindi nagbabayad ng tax, mga kabikers, kita nyo naman, may napasirapang kumpanya dahil may utang sa gobyerno, hindi nagbabayad. Ang Cebu Pacific, kita nyo naman, ilang bilyon ng utang, ilang taon na yung hindi nagbabayad, ilang dekada na hindi nagbabayad. Silusyutan, ilang dekada hindi nagbabayad. Sinong nakasingil? Si Duterte, luhod sila, nagbabayad, di ba? Walang takot na binangga ni Duterte ang mga yan. Pangalawa, mga kababayan, korupsyon. Sa panahon ni Duterte, hindi, yung ginagawa ngayon ng mga congressman, hindi na nagawa yun. Panahon ni Duterte. Panahon ni Duterte, nangyari ba nga ang pundo na ibang ahensya ay pinagtatanggal, inilipat doon sa kanyang program pan? Hindi nangyayari yun. Hindi nangyayari sa panahon ni Duterte nga mayroong ahensya nga zero budget. Diba? Isa yun, pangalawa yun mga kababayan. Pangatlo, ang pinakamabigat ng kalaban, itong CPP, NPA, NDF, no? Na napahina talaga ng husto, naghihingalo ang panahon ni Duterte. Kaya ngayon, mga kababayan, maintindihan natin, nagsama-sama yung na yan, nabuo yon ang isang syndicate organization sa loob mismo ng Administrasyong Marcos upang mapigilan ang pagbalik sa mga Duterte sa posisyon. Kaya tinatarget nila sa BP Sara, kailangan maalis sila sa BP Sara para pagdating sa 2028, wala na si BP Sara. Kasi kung makabalik si BP Sara, ipagpatuloy lang niya ang ginagawa ng ni President Duterte noong araw. Kasi si Duterte, mga kababayan, maalala natin, walang kakamping mga politisyan yun. Wala siyang kakamping congressman. Nung lumaban siya ng presidente, wala siyang kakamping congressman. Wala siyang kakamping, may isang gobernador lang ang nasa likuran niya, si Aimee Marcos. Wala siyang kakamping mga mayor, barangay kapitan, wala siya Ang tanging nasa likuran lang ni Duterte ay ang masang Pilipino. Kaya sinanalo. Ito rin ngayon si BP Sara, mga kababayan. Pilit siyang kinukontra ng mga sindikato kasi nadala sa kay Duterte. Ngayon, pinagtulungan si BP Sara sa mga oligarko, ang mga corrupt politician, yung mga congressman at senador na yan, at saka yung mga
si PPNPA nga nakapasok na sa gobyerno na mismo. Yun ito ngayon tumutulig sa. Ang ginamit lang, confidential fund upang mapatalsik si BP Sara. Dito mga kababayan, no, mayroon tayong konting komento dito. Kasi si BP Sara, mga kababayan, patungkol dito sa confidential, wala silang ibang maisingit nga issue kay BP Sara, kundi ang confidential fund. Kasi itong confidential fund, mga kababayan, ay sabi nila nga, hindi maipaliwanag ni BP Sara kung paano niya ginastos. Natural lang naman. Confidential fund ito, mga kababayan. No? Lahat namang ahensya nga may confidential fund, hindi talaga ididetalye kung sino-sino ang binibigyan nitong yung pira na to. Kasi ikuha nga, hindi nga ito dinidetalye ng kuha eh. Sikreto to mga kababayan. Unang-una, pinuprotektahan dito ang mga informant. At saka yung pamilya na buhay na nakataya dito eh. Kaya ito, maalala natin mga kababayan, maalala natin. Parang maintindihan natin lahat. Itong si BP Sara, agresibo talaga itong lumalaban to sa mga CPP-NPA sa loob at labas ng gobyerno. Ito siya ang namuno mga kababayan dati sa, maalala natin, itong National Task Force to end local communist armed conflicts na siya namang mga kababayan, no? Siya namang ngayong pinakagagalit ng mga NPA kasi itong nagpapahina sa nila eh. Mga armadong pakikibaka nila. Ito dating si Sara Duterte ang nito. Namumuno nitong National Task Force to end local communist armed conflicts mga kababayan, no? Hanggang sa sinisilipan siya ng butas mga kababayan patungkol doon sa confidential fund. Pero nakapagtataka, di ba? Ang daming may mga confidential fund pero bakit ang Vice President lang ang kanilang kini-question? Kasi mga kababayan, unang-una, na yan eh? Ang target nila nga matanggal si Vice President Sara Duterte sa posisyon upang hindi siya makatuloy sa 2028 election at pinoprotektahan na dyan yung mga oligarko. Kasi oligarko mga kababayan, panahon nito Duterte, hindi yan talaga nakapurma kay Duterte. At ayaw nila, may Duterte muling makabalik. Diba? At saka itong CPP-NPA mga kababayan, itong korupsyon, itong mga kurap na mga politician, pag nakaupo si BP Sara, gutom yan, tuyo yan sila. Tigil yan, baka mamaya may makulong mahabol pa yung winaldas silang pira ngayon, nga binabalik nila nga, sabi si Sara Duterte ang naglawaldas. No? Yung mga droga mga kababayan, yung mga drug lord, yung mga big time syndicate, itong alam na natin ngayon mga kababayan, nga talamak lang naman. Sa social media nga, andyan na ang content ngayon sa social media, content ng ibang mga kababayan. Gumagamit na ng droga. Mismo sa social media pinakita, di ba? Wala yan pagka si Sara ulit makaupo. Isa din yan ha. At saka itong si PPNPA mga kababayan. Itong issue nila, siyang dahilan nga ginagawa lang sandata upang ma-impeach si BP Sara. Tanatandaan yung mga kababayan patungkol doon sa investigasyon nila sa sa confidential fund ni BP Sara. Ang tinatarget ng mga congressman sa mga senador, ang target talaga, objective sa tanong nila mga kababayan, kung sino-sino yung nakatanggap sa confidential fund ni BP Sara, kung sino-sino yung binibigyan ni BP Sara. Ang sabi nga nila, binubulsa daw. Kasi gusto talaga nilang malaman kung sino yung mga informant nga binibigyan ng confidential fund, mga kababayan. Unang-una, upang nila ito, no? Maputol nila itong mga informant ni BP Sara kasi naghihingalo na ang mga NPA mga kababayan, no? Si BP Sara agresibo talaga lumalaban, ang mga Duterte agresibong lumalaban sa grupo na yan. Gusto ngayon yang mga congressman at mga senador, hindi lahat na senador, no? Nga malaman nila kung sino yung mga informant nga nagbibigay ng impormasyon ni BP Sara mga kababayan upang mawalaan mawalaan talaga ng impormasyon si BP Sara sa kilusan ng mga na yan, mga makakaliwang grupo.
Kita nyo naman sa hearing sa mga kababayan, hearing doon sa confidential fund ni BP Sara. Sino-sino yung mga talaga, agresibong gumigit-git sa kanya? Franz Castro, Arlene Brusas, Raul Manuel, lahat mga makakaliwang grupo mga kababayan at mga masaklap lang. Kasi ang membro ng sindikato niya sa gobyerno, dumarami na. Pati yung general, mga kababayan, general nga andyan na ngayon sa Kongreso, ay wala. Para siyang lumuluhod. Sumasang-ayon siya sa gusto mangyayari ng mga makakaliwang grupo. Kasi nagsanib-pirsa na ngayon yung mga corrupt politician. Wala nang pinipili, ma-general o maano man dyan. Corrupt politician, makakaliwang grupo at mga oligarko at mga mga kababayan, yung mga drug lord, no? Yung mga komposisyon ng mga grupo ng sindikato na yan, nagkakaisa upang tirahin si BP Sara, mga kababayan. Yun ang totoo. Kaya yun talaga, di sila tumitigil nga gusto talaga lang tanggalin si BP Sara sa pwesto. Kasi una-una, pag nakaupo na yan, maging presidente uli yan. Yung mga oligarkong naghahari-harian, mga kababayan, luhod yan. Tulad sa nangyari kay President Rodrigo Duterte. Di ba? Wala, hindi nakapurmang oligarko. Binangga talaga eh. No? Yung mga corrupt ng politician ngayon, lumayo-mayaman ng mga congressman. Di ba? May congressman ka ba maituturo nga nagrenta ng apartment dito sa Manila? Nagagandahang dyan, mga bahay niyan sa mga mamahaling subdivision sa Metro Manila, mga kababayan. Ang gagara ng mga service niyan, mga kotse niyan, pero si BP Sara, si Rodrigo Duterte, may maituro ba kayo? Diba? Kaya ayaw ng mga corrupt na politisyan na yan makabalik si BP Sara. Kasi matutuyuan talaga yun sila. At saka yung mga CPP-NPA, mga kababayan, nga ngayon, unti-unti nang nagpapalakas. Pag nakabalik si BP Sara, laglag uli yan sila, mga kababayan. Kaya ayaw na ayaw nila. Kaya kumikilos ngayon yung kanilang mga protector nga nakapasok mismo sa gobyerno, nasa Kongreso at saka sa Senado. Kaya yun talaga sila ka-agresibo. Gusto talaga nilang napagkaisahan na si BP Sara. Gusto lang alisin sa pwesto si BP Sara dahil dyan sa na yan. Yun si BP Sara talaga ang balakid sa kanilang organisasyon, sa ilang operasyon, kanilang operasyon. Operasyon ng mga oligarko. Balakid itong mga Duterte. Operasyon ng mga corrupt ng politician. Ito sa ngayon. Nangyayari ngayon sa ating politika, sa ating mga ngayon. Kita nyo naman, pati ang ating mga reserve gold natin, nangyari, di ba? Pati pundo ng PhilHealth, di ba? Dahil yan sa mga corrupt ng mga politiko. Pag isang Duterte makaubo, wala yun, hindi pwede yun. Di ba? At saka yung CPP-NPA, mga kababayan, matuluyan talaga yan. Naghihingalo, pero ngayon lumalakas na sila uli. Gusto lang nga pumasok sa Senado. Yun ang huwag nating payagan, mga kababayan. At di ko na lang masyadong pahabain, mga kababayan, kaya lumampas na naman ako sa oras ko. Ulitin ko, maraming salamat sa pagpa-unlock nyo dito sa aking amunting YouTube channel. At mga kababayan, huwag natin kalimutan sa darating na 2025 midterm election, mga kababayan. Both straight, PDP and Team Duterte na lang tayo, mga kababayan. Iligtas natin si BP Sara at iligtas natin ang inang bayan mula sa kamay ng mga sindikato na to. At maraming salamat sa inyong lahat, mga kababayan. Biker Adventure YouTube channel. Papasalamat sa inyo, mga kababayan, at magandang gabi sa inyong lahat.